Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning here in Houston, Texas. Praise God for a new day. Thank you, Lord Jesus. At kami po ay nakaraos sa buong linggo. Thank you, Lord. Ngayon ay Sabado! Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon sa Kristo. Thank you, Holy Spirit, na nandiyan ka upang kami ay gabayan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po. Salamat po, Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. You are good at all times. King of Kings and Lord of Lords. Thank you po. It is Saturday. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Saturday. You are good at all times. Sinasamba ka namin, Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Sa Espiritu at sa katutuhan. Maraming salamat po at kami ay nakaraos, ligtas sa anumang kapahamakan. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Nakaraos po. Hallelujah. Oh, Jesus. We trust in you. We believe in you. You are good at all times. Thank you, Lord Jesus. We owe everything to you, Lord Jesus. Wala po kami magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming sandigan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat po. Kami ay nakaraos. Hallelujah, Jesus. Buti ang overcome. Utang loob namin sa inyo ang lahat, Panginoon Jesus. Utang namin sa inyo ang lahat. Wala kaming magagawa kung wala ka. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po. Napakabuti ninyo. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments! So, pag masaya tayo, pasalamatan natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos. No? Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God every moment. Thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. It's Purple Day, Saturday. Hallelujah. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. It's Saturday, Purple Day. Napagpala na ba ninyo ang ating kapatid ni kay Kristo na si Sis Lisa? Siya ang pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa buong linggong ito. Kaya huwag nating sayangin ang pribilehiyo na tayo ay maging pagpapala sa ating kapatid
At si Panginoong Kristo na ang bahala na magbigay ng ating mga pangangailangan, siksik, liglig o maapaw para sa kanyang kapurihan. Oh, hallelujah. Glory to God Almighty. Ayan mga ka-Team Jesus. So, welcome dito sa ating live at thank you Lord at ako'y maaga sapagkat dalawa ang live na gagawin na naman natin, kaya huwag kayong mawala pagdating ng ating live sa sa weekly raffle draw Team Jesus members nang sa ganoon ay hindi masayang yung ikaw pala ang natawag. Ayan, so magpuri na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay Sabado, May 31, 2025. Praise the Lord Jesus Christ at tayo magpuri sa Kanya. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po. Kami ay muling nagising upang ikaw ay aming paglingkuran, aming Diyos, aming hari, aming tagapagligtas. Maraming salamat po.
Maraming salamat po. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa kaligtasan na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Maraming salamat dahil sa pamamagitan ng kanyang sacrificial offering. Sacrificial offering, kami ay muling nabuhay, kami ay nakakaranas ng iyong pagmamahal, ng iyong ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kami ay nakaranas ng iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw. Kami ay nakakaranas na maging matapang, magkaroon ng pag-asa sa kabila ng anumang mga pagsubok na aming nararanasan sa bawat araw. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po at maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na nandito at sa araw-araw, 24/7, na gumagambay sa amin sa anumang aming mga gagawin. Oh, hallelujah. You are good at all times. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Ayan. Let's welcome the Holy Spirit. Humihingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Father God, linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na maging karapat-dapat kami sa iyong presensya sa oras na ito. We also declare forgiveness po sa mga taong nagkasala sa amin, na sila rin ay iyong katagpuin kagaya ng pagtagpo mo sa amin upang maintindihan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang tunay na kagalakan sa puso na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. O hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo sa mga salita, Panginoong Jesucristo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we believe that you are in our midst right now, Lord Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, mangusap po kayo sa bawat isa. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat. Maraming salamat po
sa iyong paggabay kahapon at natuto kami sa iyong mga salita. To God be all the glory and honor. Ngayon po ay ano na naman ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Ihanda nyo ang aming mga puso na matanggap namin ito at ito po ay magpapatatag ng lalo sa aming mga pananampalataya kay Panginoong Kristo. Lahat ng ito ay aming itago mo rin po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa na walang hanggan. O hallelujah. At nindeklara namin na ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay ang aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, tingnan natin. Here's my pen. Ang ating kumusta kayo dyan? Hi! Ang saya-saya no ng ating ano ba to? Ng ating Team Jesus Word of God display and gardening. Hi! To God be the glory. Congratulations sa lahat ng mga challengers. Dahil iba-iba yung paraan ninyo ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, no? At ang pinakagusto ko doon sa lahat ay yung naging creative ang bawat isa, na hindi kailangan na yung bang mamahalin yung mga nila, yung mga word of God nila, no? Kundi yung creative na sila nagsulat o paano nyo sino-sino ba yung mga nagsulat kamay doon. Yan ang maganda, mga ka-Team Jesus, na kung saan ay hindi ako nga ay minsan yung ginagawa ko dito sa opisina ko ay may mga lang ako, yung piniprint ko ba sa bond paper, ayun, para may maalala lang ako na ganun mga salita ng Diyos. Ganun yun, mga ka-Team Jesus. So ang ganda, no, ang gandang to God be the glory, ang ganda ng mga presentation kahit na may mga signal connections at iba pa. Nakaraos ang lahat. To God be the glory. Congratulations. At ngayon ay ang huling araw. So lahat na ba ng ating mga Team Jesus members ay baptized na, at meron tayong dalawang attendees natin sa ating Bible study na sabi ni Sharon, as the Holy Spirit leads, sila ay qualified na upang maka-join sa Team Jesus membership. Congratulations! So, ayan, si Lian, si Lian Joy Garnes ay isa na sa qualified para maging Team Jesus member. At si Crystal May. Ayan, si Crystal May. To God be the glory. So, i-welcome natin ang ating dalawang kapatid na maging bahagi ng Team Jesus membership. So, bigyan ninyo ako ng inyong pinakamagandang picture. Si Michelle ay hindi ko pa nagawan kasi gusto ko na sabay-sabay sila. So, sino pa ba, Sharon, ang papunta na sa qualification, Sharon? Para sa ganoon siya, ay maisama natin sila one time natin silang ibigay kay Jeffony, nang sa ganoon ay isang beses lang natin silang mabayaran si Jeffony. May bayad tayo niyan 100 pesos per picture. Okay. At congratulations dahil si Sis Abigail ay nabaptize na. To God be the glory. Oh, hallelujah. Kaya alam nyo, mga ka-Team Jesus, nung ako ay nabaptize sa tubig nung I was 17 years old, no? Ay walang alam ang aking mga magulang, aking mga kapatid, ang aking pamilya ay walang alam na mabaptismo na pala ako sa tubig. Sumama na ako doon, umagang-umaga, umalis ako sa bahay. Walang nakakaalam kasi kung maraming makakaalam, mga ka-Team Jesus, ay maraming hadlang
Sila ang gagamitin ng demonyo eh, no? Nabaptismo ka na sa tubig sa ano, nung maliit ka pa. Ang baptismo sa tubig, nung maliit pa tayo, hindi yun baptismo, mga ka-Team Jesus. Di ko alam kung ano yon. Ang sabi doon sa theology namin na klase, kasi nga, di ba, ako ay graduate ng isang Catholic University diyan sa Butuan, ang Father Saturnino Orios University. At hindi kami pwedeng mag-graduate kung wala kaming theology. So meron kaming 4 na theology, theology 1, theology 2, theology 3, theology 4. So alam ko yung doktrina ng Katoliko, no? Ngayon, ang baptism na sinasabi sa bata ka pa, hindi sa totoo lang, ayon doon sa doktrina ng Katoliko, yung baptism na ginawa daw sa bata ka pa, ay yung pagwisik-wisik ng ganyan, ay yun daw yun yung para mawala yung iyong kasalanan, yung kasalanan mo bilang kasalanan mo sa iyong mga ninuno, ganon, pagwisik-wisik, ganon daw. Pero sa totoo lang ay hindi, wala yun sa Biblia, mga ka-Team Jesus. Wala yun sa Biblia. Kasi, paano mabaptismo yung isang bata na wala man yung kaalam-alam sa mga pinanggagawa ng mga magulang niya. Kaya nga, hindi nga yan baptismo. Kailangan sa bata, yung mga maliliit na bata, ng mga bagong silang, no? Hindi sila i-baptize kasi hindi man nila alam ang katotohanan. Ang gagawin sa kanila, kagaya ng ginawa kay Panginoong Hesukristo, i-dedicate ang mga bata. O kayo, Sister Lisa, at Sister Doreen, ang inyo bang anak ay i-dedicate na ninyo kay Kristo. Kay Kristo, kay Panginoong Hesukristo. Dedication, kagaya ng ginawa kay Panginoong Hesukristo sa templo, i-dedicate siya, mga ka-Team Jesus. Yung mga maliliit na bata, i-dedicate siya, i-offer siya doon sa Diyos. Lord, this is your child. Ganyan. At kung ang mga bata ay malaki na, no? Halimbawa, 15 years old, 16 years old na alam na niya. Bawa yung aming anak, si E.G. Si E.G. ay naisilang siya ng 2009. So, 2025 naman ngayon. So, 16 years old siya. 16 years old siya na naiintindihan na niya ang tungkol kay Panginoong Hesukristo. So, walang nagpimulit sa kanya na tanggapin si Panginoong Hesukristo. Ganito, ganyan. Desisyon niya magpabaptismo. Kasi alam na niya ang katotohanan, makapagdidesisyon niya sa sarili niya kung tatanggapin niya si Panginoong Hesukristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Walang impluwensya yan sa iba. No? Kaya mapalad ang mga anak na ang mga magulang ay nauna nang naging Kristiyano sapagkat mas madali madali na maging born again Christian at magpabaptismo sa tubig kaysa yung mga anak na sila ang unang kinuha o pinili ng Diyos at ang kanilang mga kapatid at ang kanilang mga magulang ay hindi pa nakakakilala sa katotohanan. Ang hirap. Iyon ang aking naranasan, mga ka-Team Jesus, no? Ako yung unang binago ng Diyos. Ako pa naman ay tamad, ako pa naman ay maldita, ganyan-ganyan. Ako'y bunso, pero ako ang unang binago ng Diyos at ako ang nakatanggap ng lahat ng mga persecution sa aming pamilya. Ayan, no? Kaya walang nakakaalam na ako ay magpabaptismo na sa tubig. At nang mabaptismo na ako sa tubig, hallelujah, no? Ginamit ng Diyos yung aking ex-boyfriend, yung aking boyfriend na si Brother Erwin. Ginamit siya ng Diyos upang i-convince ako na magpabaptismo ka na sa tubig. Ganyan. O ipa-schedule na kita. O kasama ako doon sa schedule, no?
At kaya nga yun ay nabaptismo ako sa tubig, mga ka-Team Jesus. At walang alam ang aking mga magulang. Nalaman lang nila, oh yes, nakabaptismo na ako sa tubig. Sabi, ha? Nagbaptismo ka na sa tubig? Nagpalit ka na ng relihiyon mo? Galit na galit yung tatay ko. Kasi ang sabi ng tatay ko, kung ano ang kanyang kinagisnan, ayun din ang kanyang kakamatayan. Kung asa siya na nabuhi, asa siya na mata, natupod siya mamatay. No? So, ayan na. Ang daming mga persecution na natanggap ko nang dahil sa aking pagpalit ng aking pananampalataya, ng aking sinasabi nilang, ng aking relihiyon. Kasi hindi nila naintindihan na hindi ako nagpalit ng relihiyon. Nagkaroon lang ako ng personal na relasyon kay Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Okay, mga ka-Team Jesus. So, yan ang gawin ninyo. Huwag na kayong magpaalam dyan sa mga magulang nyo. Kasi kayo naman ay nasa tamang edad. At hindi naman yan pagkawala ng respeto sa mga magulang sapagkat hindi naman nangangailangan yon ng kanilang desisyon. Desisyon mo yon. Magpa-baptismo ka o hindi. Desisyon mo yon sapagkat kung tayo, tandaan natin mga ka-Team Jesus, hindi tayo naililigtas sa pamamagitan ng mga magulang natin. Hindi rin natin maililigtas ang ating mga magulang sa pamamagitan natin. Desisyon, ikaw ang magdidesisyon yan. Pero pwede tayong makatulong sa pamamagitan ng ating prayer. No, yung prayer natin na ipagdasal natin sila, na atin silang iluhod sa presensya, sa trono ng kaawaan ng Diyos. Mag-prayer and fasting tayo exclusive for them, for their salvation. Ganon yon mga ka-Team Jesus. Pero sila pa rin, tayo pa rin ang magdidesisyon kung anong gusto nating gawin sa ating mga buhay. Okay? Kaya dapat ay yun ang gawin. Kaya yung mga magulang ko, nagulat sila dahil, baptismo ka na pala sa tubig? Ha? Nagpabaptismo ka na pala kasi nga, yun ang deception ng enemy, na kapag mapabaptismo daw sa tubig, ay lumipat na ng relihiyon. Hindi nila kasi naintindihan na bilang mga tagasunod ni Kristo, kagaya kay Panginoong Hesukristo, kailangan nating magpabaptismo sa tubig dahil yun nga ayon sa salita ng Diyos na pinag-aralan natin, di ba? Yun ang palatandaan na tayo ay mga totoong anak ng Diyos. Ang silyo ng banal na espiritu at hindi natin makamtan ang presensya ng banal na espiritu hanggat hindi tayo nabaptismo sa tubig sapagkat hindi pwedeng maghalo ang balat sa tinalupan. Hindi pwedeng maghalo ang kadiliman at ang liwanag. So, kailangan mo nang tanggalin ang kadiliman sa ating katawan, sa ating buhay, nang sa ganoon ay makapasok ang liwanag. Okay? So, nasa sa inyo na yan. Okay, dito tayo mga ka-Team Jesus sa ating, ngayon ay, saan na tayo? 5:29. Dito pala. 5:30, 25. So, ngayon ay 25. Hindi pa pala tayo pwedeng magpadala Sharon, no? Kasi meron pa itong, anuhin pa natin to, magbigay pa kayo ng reflection dito sa YouTube ito. So, siguro, Sharon, Sabado na ngayon eh. Siguro sa linggo natin mapadala yun, Sharon, or Lunes. God the Lord willing. Okay, dito tayo mga kapatid sa Thessalonica chapter 2 verses 12 to 20. And then chapter 3 verses 1. Maikli lang tong 1 Thessalonica, no? 1 Thessalonica. Chapter 3 verses 1 to
1 to 12, 1 to 13. Yan. Ngayon tayo ay nasa 1 Thessalonica chapter 2 verses 17 to 20, chapter 3 verses 1 to 13. Hallelujah. Thank you, Jesus. Init na ang mundo. Kaya mag-electric fan tayo. Di ba maingay ang electric fan? Doon kay Sis Doreen sa live niya ay, ano ba yung maingay? Yun yata ang electric fan nila ang maingay. Yung wall fan yata, yung gumaganon. Yun ang ingay niya. Okay, bataram, salamat sa Diyos at nakaraos, Sis Doreen. Okay, so dito na tayo sa Thessalonian, mga katinjisas. 1 Thessalonian, chapter 2, verses 12 to 20, chapter 3, verses 1 to 13. So, basahin na natin na saan na ang inyong mga Biblia. Okay. Mga kapatid, nananabik na kaming makita kayong muli, kahit sandali pa lang kaming nawalay sa inyo. Nawalay nga kami sa katawan, pero hindi sa isipan. Gusto naming bumalik dyan sa inyo, lalong-lalo na ako, si Pablo. Maraming beses naming binalak na dalawin kayo, pero hinahadangan kami ni Satanas. Gusto naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan, kundi kayo. Hallelujah! Grabe yung matinding appreciation ni Pablo sa mga taga Thessalonica, no? Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa pagbabalik niya? Tunay nga na kayo ang karangalan ng kagalakan namin. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Nang hindi na kami makatiis dahil sa pananabik namin sa inyo, nagpasya kaming magpaiwan na lang sa Athens at isugo sa inyo si Timoteo. Kapatid natin siya at kasama naming naglilingkod sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Pinapunta namin siya para patibayin at palakasin ang pananampalataya ninyo, para walang panghinaan ng loob sa inyo dahil sa mga nararanasan ninyong pag-uusig. Alam naman ninyong kailangan nating pagdaanan ang mga pag-uusig. Noong nariyan pa kami sa inyo, lagi namin kayong pinapalalahanan na makaranas tayo ng mga pag-uusig, at gaya ng alam nyo, ito na ang mga nangyayari. Kaya nang hindi na ako makatiis, pinapunta ko riyan si Timoteo para makabalita tungkol sa kalagayan ng pananampalataya nyo sa Panginoon. Dahil nag-aalala ako na baka nanaig sa inyo si Satanas at nasayang lang ang pagod namin sa pangangaral sa inyo. Yan. Ngayon, nakabalik na sa amin si Timoteo galing sa inyo. Dala niya ang magandang balita tungkol sa pananampalataya at pag-ibig niyo. Ang magagandang alaala ninyo tungkol sa amin at ang pananabik ninyong makita kami gaya ng pananabik namin sa inyo. Dahil dito, mga kapatid, sumigla kami sa kabila ng mga paghihirap at problema namin. Nabuhayan kami ng loob dahil nananatili kayong matatag sa Panginoon. Paano namin mapapasalamatan ang Diyos sa lahat ng kagalakang dulot ninyo sa amin dahil sa inyong pananampalataya?
araw-gabi, taimtim naming ipinanalangin na makasama ulit kayo para maturuan kayo at mapunan namin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Nawa kami ng Diyos ng ating Ama. Bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesus ng paraan para makapunta riyan sa inyo. Palaguin nawa at pag-alabin din ng Panginoon ang pag-ibig niyo sa bawat isa, sa lahat ng tao, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. At dahil dito, maging malakas ang loob niyo at maging banal na at walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos, harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga pinili niya. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mga mensaheng nais mong iparating. Mangusap po kayo sa aming kalagitnaan at iparating mo ang mensahe mo sa buong sulok ng daigdig upang makilala nila si Panginoong Kristo, ang tunay na Diyos, buhay at walang kahit na ano pa mang pwedeng na dumaan o makarating sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Ayun! So, tingnan natin mga Jesus ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa ating lahat. Ano? So, sinasabi dito mga Jesus, yung tungkol sa appreciation na nararamdaman sa puso ni Pablo at ng iba pang mga apostolis ni Kristo. Sina Pablo, sila Timoteo, sila rin ay sabik din sila na makita yung mga kapatiran, no? Na makita yung magkaroon ng tinatawag nating encouragement for each other. At ang emphasis na ibinigay ng Banal na Espiritu dito ay tungkol sa kagalakan ng puso nila ni Pablo. Then nag-aalala si Pablo kung ano na nangyayari sa kanila dahil nga grabe ang persecution na natatanggap ng mga taga-Thessalonica, no? Thessalonians, doon sa kanilang lugar. Grabe ang persecution. So nag-aalala si Pablo na baka sila ay sinakop na, no, ni Satanas. Kaya pinadala niya si Timoteo. Subalit nakabalik si Timoteo sa kanya, nadala ang magandang balita sapagkat yon ang magandang balitang natanggap ni Pablo ay nakita ni Timoteo doon, nasaksihan ni Timoteo doon ang matinding pananampalataya, ang pagliliyab ng apoy ng kanilang mga damdamin, ng kanilang mga puso upang sambahin ang tunay na Diyos. No, hindi nila inaalintana yung mga persecution na nasa kanilang paligid, kundi nagpapatuloy sila na sundin ang kalooban ng Banal na Espiritu, ikalat ang magandang balita kahit na maraming mga hadlang. O hallelujah. So, nagiging inspirasyon nila ni Pablo ang sabihin nating ang nakita ni Timoteo doon sa kanyang nasaksihan sa mga taga-Thessalonia. O hallelujah. At alam nyo ba, ikukumpara natin ito mga ka-Team Jesus na sa amin dito. Kami rin ay sabik na makita kayo sa personal at maranasan namin ang inyong mga pananampalataya kay Panginoong Kristo. Subalit, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kaya gumawa ng paraan ang Banal na Espiritu na sa pamamagitan ng ating Team Jesus Word of God Display Challenge at Gardening
ay naipakita ninyo ang inyong pananampalataya kay Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan noon mga ka-Team Jesus, nasama doon ang inyong mga testimony. Gusto namin pakinggan habang kami nagda-drive si Tito Brian o sino na yung mga dito ang mga Team Jesus members na tumanggap sa challenge na mag-display ng mga salita ng Diyos na yun ang kanilang nagiging rema, no, sa pagiging Kristiyano nila. Yun ang kanilang pinagbabatayan ng kanilang mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At habang nagda-drive kami, si Tito Bryant, narinig niya yung inyong mga testimony at sabi niya, praise the Lord! Hallelujah! Lumalalim sila sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. To God be the glory. So, kagaya kay na Pablo, mga ka-Team Jesus, kahit kami ay malayo sa inyo at nararanasan din namin ang mga pagsubok sa buhay dito sa araw-araw, no? Yung mga kabigatan, yung burden, at lahat-lahat na ay ang inyong paglalim sa inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo ang siyang nagbibigay sa amin ng kagalakan na hindi nasasayang yung mga sakripisyo naming ibinigay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah! To God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Ang saya-saya namin at lalo na ako, ang saya ng puso ko. Lord God, napakabuti mo po. Kahit na malayo kami, Panginoon, ay narinig namin yung encouragement ng mga kapatiran, ng mga anak mo na sa pamamagitan ng pagtagpo mo sa kanila ay binago mo sila, nabago sila. Ito ang kanilang pinanghahawakang mga pangako mo. Oh, hallelujah! Ang sarap ng pakiramdam namin mga ka-Team Jesus kahit na Biyernes at ang aming mga katawan ay pagod na sa ginagawa namin pagtatrabaho, lalo na si Tito Brian, no? Pagod na at kagabi mga ka-Team Jesus ay dinala pa namin ang Mercedes, no? Ang Mercedes ng Panginoong Jesucristo, si Baby Mercy, ay dinala namin doon sa Talyer kagabi, no? Pagkatapos ng ating mga live dyan, ay yun na nga, dinala namin siya kasi nga nag-off siya, no, along the way at pinagdasal namin na Panginoon ay bantayan mo kami na hindi po mag-off itong engine ng Baby Mercy mo at makarating kami ng maayos doon sa Talyer kasi sabi nung ang may-ari ng bahay dito sa Stafford, mga ka-Team Jesus, ay isang Middle Eastern at mayroon silang maliit na talyer kaya ang conviction ng Holy Spirit doon nyo ibigay sa kanya yung pagpa-check ng mercy ni Mercy. Kaya doon namin ginawa, no? Pagod na kami, si Tito Brian, pero yung the thought na narinig namin yung confession o yung testimony ng bawat isang kapatid yun ay talagang nagbibigay sa amin ng galak, nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Hallelujah, to God be the glory and honor na wow, praise God, Lord, sa loob ng ilang taon, to God be the glory. Andiyan ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga salita ng Diyos. Sabi ni Tito Brian, to God be the glory, lumalalim sila sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at hindi na sayang ang ating sakripisyo, hindi na sayang yung sakripisyo ko, sakripisyo namin, no, yung magsisid ka, magpadala ka, magsakripisyo ka para sa kapurihan ng Diyos Ama na hindi kami ang makikita, kundi si Panginoong Jesucristo ang makikilala sa buhay ng mga taong ito. To God be the glory. Hallelujah. Kaya, congratulations sa inyong lahat dahil kami ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagagalak sa inyong mga ginawa. At sayang nga lang dahil hindi lahat tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon din ng ganyan. So, bali kung mayroon man kayo, hindi yan nasasayang mga ka-Team Jesus, hindi nasasayang yan. Madi-display pa rin ang inyong mga nandiyan na mga salita ng Diyos sapagkat ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay ang bawat isa
ay mayroong assigned na araw na kung saan mayroon kayong i-exhort na salita ng Diyos. So, di ba dati ay mayroon tayong morning devotion. Dati ay mayroon tayong morning devotion. At doon sa mga Word of God. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon sa mga Team Jesus members, no? Sa mga Team Jesus members, isa-isa tayong gagawa ng ating video. Sa bawat araw, iba-iba ang assignment. Isa lang tayo, isa lang. Isa lang. Halimbawa, mag-assign tayo. Mag-umpisa tayo sa July kasi i-practice pa natin yun. No? So, July 1, 2, 3, ganyan. Mag-assign tayo ng isang kapatid na siya ang mag-exhort sa salita ng Diyos. One verse or yung isang thought ba sa salita ng Diyos na nandiyan nakapost diyan sa inyong mga wall kasi ang dami. So gagawin natin 'yan, tig-isa kayo, tig-isa tayo kasama si Tito Brian na tayo bawat isa maaring 2 minutes lang, 2 minutes na video at ipadala ninyo sa akin. Oh? At 'yon ay ating ilalagay sa ating YouTube at sa ating Facebook. So, yun na ang Team Jesus members. Isa-isa kayo na mayroong specific na day. So, halimbawa, kahit na hindi mo pa araw ngayon, halimbawa, na-schedule ka sa July 20, pwede ka nang mag-video dyan ahead of time. At pumili ka na, as the Holy Spirit leads you, pumili ka na ng isa sa mga frame na nandiyan sa bahay mo. So, lahat yan, magagamit yan in God's perfect time. Pumili ka na dyan. Anyway, ano lang naman yan, maaring 1 o 2 beses sa isang buwan ka lang gagawa nun. So, pipili ka na ng Word of God mo dyan na paborito mo. Kung hindi naman yan na frame, ay sulat kamay mo sa isang kartulina. O, na-appreciate nga namin, lalo na si Tito Brian, na-appreciate namin yung creativity ninyo na hindi kailangan bumili. Hindi kailangan bumili kayo ng yung iba, ang gaganda ng mga frames nila, no? Talagang expensive siguro yun, no? Yung iba naman ay very creative. O, do it yourself na tingnan, ang nakita ko doon ay yung kina Lian. O, yung sino ba yung kina Lisa ba yun? Na mga nakasulat, no? Mga nakasulat kamay, kina Doreen, yun. At gusto ko yung kina Doreen dahil mayroon pang frame na purple. Oh, ang gandang tingnan. Oh, di ba? Ganun ba yung creativity natin? Kasi hindi naman kailangan na mamahalin, expensive. Pwede naman tayong mag-littering yan. Pentel pen lang kailangan yan. Kartulina kailangan yan. Kung may cardboard lang kayo, i-frame pa ninyo na may purple. Wow, ang ganda nun. Nakabalot pa ng cellophane. Hallelujah! Praise the Lord. Oh, ang ganda-ganda nun nakita ko doon kay Doreen. Di ba? Ito ay napakagandang display na pwede nating gawin sa ating mga bahay, mga ka-Team Jesus. Napakabuti ng Diyos. Ang saya-saya talaga namin, lalo na ako. Ang saya-saya ko, Lord, salamat po. Sa yung minsan may mga pagkakataon na nade-discourage ka, kagaya kay na Pablo, no? Ang sabi ni Pablo dito, dito sa saan ba yun? Ang sabi niya dito, sa Thessalonica, sabi niya, alam naman ninyo, sabi niya dito, gusto naming bumalik dito sa 19, chapter 2, verse 19, gusto naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa pagbabalik niya? O sino ang maipagmamalaki nila ni Pablo? Yung mga taga-Thessalonians. Hallelujah! Biruin niyo yan. Sa dami ng mga mananampalatayang nasa Judea. Mga mananampalatayang nasa
nasa Pilipos, nasa Corinto, nasa Epeso, saan pa mang mga lugar. Pero ang sabi ni Pablo, ini-specify niya, ang mga taga-Tesalonia, yun ang kanilang ipagmamalaki sa pagbabalik ni Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. So yun ang ganda ng mga presentations nila ni Sis Leah. Ayan, mayroon pang mga personal na testimonies. Ang sarap pakinggan. Hallelujah. Yung pagkalalim ninyo sa salita ng Diyos, yung inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ayun, kay Sis Abby, Sis Jeanette, kahit na nagkaputol-putol yung ni Sis Jeanette, tuloy pa rin ang laban. Hallelujah. Kay, sunod kay Sis Lian at Sis Marina. Oh, hallelujah. Ang dami nilang mga tanim. Ang sarap puntahan dahil ang daming mga tanim, daming mga prutas. To God be the glory. Sino pa? Kay Tricia at Jerome. Si Jerome at si Tricia. Hallelujah. No? Ang saya-saya ng challenge na yun. Ang saya-saya namin na to God be the glory. Napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Ayun. Sino pa? Kay Crystal. No? Kina Sister Lisa at Brother Sandy at Sister Lisa. Kaya Crystal. Kaya Doreen. Brother Jomar at Sis Doreen. Hallelujah. Ayon, tuloy pa rin kahit walang signal. Hallelujah. God is good all the time. Ang saya-saya. Kagaya nila ni Pablo, sila ay nagagalak at kayo mga ka-Team Jesus, kayo ang aming reward. Kayo lamang ang pwede naming ipagmamalaki sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. So, kayo ang aming trophy. Kayo ang aming reward, mga ka-Team Jesus. Ang inyong mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, ang aming reward. To God be the glory. Maraming salamat sa pagtanggap ng challenge na ito. At hindi talaga namin alam, it's unexpected talaga ang kagalakan na aming naranasan, mga ka-Team Jesus, doon sa challenge na yon. At sabi no, Lord, paano yun, Lord? Sino? Lahat naman yun ay nag-exert effort naman yung lahat ng yun, Lord. At talagang hindi sila nahiya na nag-live talaga sila publicly kahit na ano pa man. So, ano ang desisyon mo dyan, Holy Spirit? Anong desisyon mo dyan? Meron bang nanalo? Meron bang nanalo? Mayroon bang natalo doon sa mga challengers na yun? Na nag-exert effort at nakikita mo naman, Holy Spirit, na buo ang mga puso nila, ang kanilang pananampalataya sa iyo, na ang kanilang personal na testimony ay inilahad nila sa sanlibutan publicly. So ano ang magiging reward nila niyan, Holy Spirit? Meron bang mananalo sa kanila? Meron bang matatalo sa kanila? Hallelujah. No? Kasi, sabi mo, may matatalo ba sa kanila? Pareho naman sila na nagsusumikap para sa ganoon ay maigawa nila yung the best para sa kanila, no? Lalo na yung impress talaga kami doon sa mga salita ng Diyos na ang daming nakalagay dyan sa mga walls ninyo na sa araw-araw ba? Yun ang inyong nakikita. Kasi, ang mga salita ng Diyos, tandaan natin yun ang nagpapalakas sa ating mga kalooban. No, nagpapalakas. At napakabuti ng Panginoon dahil sa mga pagkakataon na tayo ay napapagod, tayo ay lugmok sa dami ng mga sitwasyon sa buhay, mga pagsubok sa buhay, gumagawa siya ng paraan. Gumagawa siya ng paraan na bigla ka na lang mapatawa. Bigla ka na lang maano, yung bang bigla kang humahalakhak, bigla kang mapangiti, no? Dahil grabe talaga ang Panginoon. Amazing. Sabi namin, amazing God. Lord, salamat po.
Salamat po. Ang saya ng aming pakiramdam. Hindi mo mapayaran yung saya na yun, mga katindisas. Yung kagalakan ng puso sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan namin, lalo na si Tito Bryant, yung kanyang araw-araw na nararanasan na, yung pinahihirapan siya ng demonyo sa pamamagitan ng neuropathy na yan, ay nagpapatuloy pa rin si Tito Bryant na ginagawa ko ito para sa Panginoon. Sa pamamagitan niya, dahil ginagamit siya ng Panginoon na sa pamamagitan niya, siya ang ating supervising therapist, at sa pamamagitan niya ay doon dumadaloy ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, no, ng ating Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, sa D&G Rehab. At sa pamamagitan nun ay nakapagbabahagi tayo ng mga pagpapala sa inyo, sa Team Jesus, sa saan pa man kung saan tayo gamitin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ay malaking inspirasyon sa amin. Ito ay malaking kagalakan. Nagkaugnay, no? Gabi ang Holy Spirit. Inuugnay niya yung ating kasalukuyan ng mga pangyayari doon sa nangyayari kina Pablo, na sila Pablo ay sabik na makikita yung mga mananampalataya. Tayo, sabik din kami makikita kayo, subalit, hindi naman pwede dahil nga malayo kami sa inyo at hindi naman yung ganun kadali lang. Pero may paraan ang Diyos, to God be the glory, at kami ay tuwang-tuwa, nagagalak kami. Woo! Walang katapusang pagpapasalamat sa Diyos ang aming ginagawa dahil sa inyong mga buhay na sa pamamagitan ng mga buhay ninyo ay mga ka-Team Jesus, ay nagkaroon kami ng encouragement, nagkaroon kami ng galak. Lord Jesus, napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah. Woo! Hallelujah. God is good all the time. All the time. Grabe. Grabe ang ating Panginoong Jesus. Yung reward ba na ibinigay niya, grabe. Kung ano man yung ilang taon tayo sa Team Jesus, no? 2022, September 2022, 2023, 24, 25, 3 years, di ba? September 22, 2023, 2024, ngayon ay 2025. So, 22 ba yun, Sharon? Or 2021? Mag 3 years tayo, the Lord willing, September, or mag 4 years? So, yung mga panahon na yun ba na, yung struggle mo ba, yung mga paghihirap mo, nagbubunga siya, at hindi man namin alam kung magkano, ilang libong bunga, o 100 folds. Pero nakikita natin yung, hindi naman kasi yung sa dami, kundi sa quality. No, yung quality. Hallelujah. So, napakabuti ng Panginoon. Yun ang nagbibigay sa amin ng lakas, mga ka-Team Jesus, na ipagpapatuloy, no? Ipagpapatuloy yung pagserbisyo sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi nasasayang. Our labor in the Lord will never be in vain, mga ka-Team Jesus. Yung ating pagod, yung hirap natin na ibinibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi yun masasayang, sapagkat nakikita ng Diyos kung tayo ay ginagawa natin ito para sa Kanya. Hallelujah! Woo! Ang saya-saya ng aming mga pakiramdam. Di nyo ba alam yan? Hindi nasusukat. Kagaya ng kina Pablo. Kahit na kami nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ganitong mga paghadlang ng demonyo, subalit ang Panginoong Hesus ay may paraan upang i-encourage ang kanyang mga alipin niya, ang kanyang mga lingkod, at ang saya-saya namin. Oh God, napakabuti mo po, Panginoong Hesus. Ayan, mga ka-Team Jesus. Kaya i-hold on natin, mas lalo nating patatagin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, sapagkat kayo ang aming reward, mga ka-Team Jesus. Kayo ang aming maipagmamalaki. To God be the glory sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. At maaring kayo rin ang maipagmamalaki ng ating mga kasamahan na nag-invite sa inyo rito upang kayo ay matuto sa salita ng Diyos. At kung sino-sino man ang nag-invite sa inyo na wala na ngayon, i-revive ninyo sila
Sabihin ninyo sa kanila, malaya naman kayong makaka-join sa Bible study. Malaya naman kayong makakabalik sa Team Jesus kung gusto ninyo. Dumaan lang kayo muli sa 3 months na observation. Okay, mag-join kayo ulit. Ganon, mga ka-Team Jesus. Malaya kayo. Hallelujah. See? At kayo na itong inyong mga invites na nandito rin, sila ang inyong mga bunga. Sila ang inyong maipagmamalaki sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Lord Jesus, thank you, Father God. Hallelujah. So, tinanong ko sa Holy Spirit, paano ba to? So, sino dapat ang manalo doon? Dahil may mga judges tayo. Pero yung sino yung mga naka-join dyan, Sharon, na perfect ang kanilang attendance sa 8 sa 8 mga mayroon silang 100 pesos dyan, Sharon, na isama natin sa pagpapadala, Sharon. Sino ang may perfect attendance dyan, Sharon, sa lahat ng hindi nakasama yung mga natin, yung ating mga challengers, hindi yung kasama. Sabi ko, Holy Spirit, ano ang magiging premyo nila? Dahil sabi mo, 5,000 ang mananalo. Ang dami nila, sinong nanalo doon? Sabi ng Holy Spirit, lahat sila nanalo. Ay! So, hindi naman natin maibigay yung lahat kayo tag 5,000. So, lahat kayo nanalo. Hallelujah. Congratulations lahat ng mga challengers. At dahil kayo, tinanggap ninyo ang challenge na ito, kahit hindi man yun nagdahil sa pera, basta sumama kayo, no? At ma-exalt ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang salita niya sa mga buhay ninyo. Kaya kayo, ang inyong mga panalo, mga ka-Team Jesus, ang bawat isa sa inyo, as the Holy Spirit convicts, ay bibigyan kayo ng tig 2,500 bawat challenger. So sa bawat isa, 8 kayo kasi man yun, per family man yun. So 8 kayo, magkano yun sa 2,500, Sharon? 8. 2,500, 2,000, 25,000, Sharon? Ay, 25,000. Hallelujah! Praise the Lord! 25,000, Sharon! Thank you, Lord, sa 25,000 na yung ibibigay sa iyong mga kaanakan, Lord Jesus. Hallelujah! At yan, ang 25,000 ay ipadala natin yan kasabay ng ating love gift, Sharon! At isipirit mo yun sa pagpadala nila, Sharon, dahil gawan ko yan ng album, Sharon. Mga ka-Team Jesus challengers, kayo naman pwede man ninyo yan ma-upload ang inyong ang inyong views, ang inyong, yung inyong, pwede man yung ma-upload kagaya sa akin, di ba, na-upload natin. I-download nyo yan, i-trim ninyo yung part na yan, okay? I-trim ninyo yung part na yan na mayroong salita ng Diyos na pinakagusto ninyo at yung part ng inyong garden, na yun ay magiging 1 minute Word of God display, 1 minute doon sa inyong garden, okay? O pwede rin kayong mag-video naman dyan, pero maganda kasi yung nasa live ninyo. Download nyo yan, kunan ninyo, i-edit ninyo yan, just 1 minute sa Word of God, 1 minute din doon sa inyong garden, isama ninyo yan, gawan nyo ng movie, di ba, movie na yan, at ipadala nyo sa akin, i-messenger nyo sa akin, para ma-save ko yan, at gagawa ako ng album para sa Word of God, at yung inyong mga love gift, Sharon, okay? Kasi, yan promotion natin yan hallelujah, na marami pang mag-join mga ka-Team Jesus, no? Maraming maingganyo, salamat sa Diyos, 2,500, ay! So, gawin niyo yan yung 8 challengers na yan, nang sa ganoon ay, mapurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo, at akin tong ma-upload, with your consent, ay upload ko sa Facebook at sa YouTube. Ay, praise God. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa pagbibigay mo sa amin, Lord, sa inyong mga lingkod ng kagalakan, Lord, na hindi kayang ibigay ng mundo.
kagalakan na hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaking halaga. Panginoong Hesus, salamat po. Napakabuti niyo po. Kagaya kina Pablo, Lord, na sa pamamagitan ng mga taga-Thessalonians, yun ang kanilang pride, yun ang kanilang, yung kanilang maipagmamalaki. Sa harap mo, Panginoong Hesus, ang mga uri ng mananampalatayang nasa Thessalonians, O God. Father God, kami bilang kami nandito, bilang iyong mga lingkod, Panginoong Hesus, si Tito Brian at si Tita Vince, Lord. Nagpapakumbaba kami sa iyong kawaan. Napakabuti mo, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Maraming salamat, Lord, sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan, Lord, dito sa Amerika, Panginoon. Lord, hindi po kayo nagkulang. May mga paraan po kayo na sa ganyan kami po ay ma-encourage, kami po ay mapalakas. Kami po ay mabigyan ng maipagmamalaki namin ang inyong mga kaanakan, Panginoon Diyos, dyan sa Pilipinas, Lord, na tapat. Tapat na naglilingkod sa inyo, tapat na nagsasamba sa iyo, tapat na sumusunod sa iyong mga salita, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord God, na hindi po nasasayang ang aming pagsisikap, ang aming sakripisyo po para sa iyo, kaharian, Panginoon. Lord God, patuloy mo pong palakasin ang kanilang mga pananampalataya para sa patuloy mo po silang katagpuin, patuloy mo pong patagtagin, banal na Espiritu, ang pananampalataya ng mga kaanakan diyan sa Pilipinas, Lord Jesus, ang Team Jesus, Lord, na patuloy na nakikinikilala ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah, Father God, thank you. Thank you so much sa iyong kabutihan, Lord God. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. Thank you for you are good at all times. Oh, hallelujah. Napakabuti mo. Patuloy ka namin itinataas, Panginoong Jesucristo, sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang nararapat at walang iba. Patuloy ka namin pagsisilbihan. Ano man po ang aming mga nararanasan. You are our God. And you are in control of everything. Oh, hallelujah, Father. Thank you. Thank you so much. Pagpapalain mo ang iyong mga anak ng siksik, liglig o maapaw dahil sa kanilang katapatan sa inyo, Panginoon Jesucristo. Gabayan mo kami lahat, itago mo kami sa iyong mga kamay at hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, ang iyong dugo, ang siyang magbabalot sa amin sa lahat ng pagkakataon habang dinideklara namin na no weapon that form against us, against our family, against our businesses, against DNG Rehab, against your ministry, Team Jesus, shall prosper in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesus. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Yahoo! Hallelujah! Ayan. So, welcome natin si Tita Lynn. Si Tita Lynn ay i-welcome natin sa Team Jesus dahil isa yan siya sa mga original members ng Team Jesus, gaya kina Tita Jolie at nila ni Tita Jane. At mayroon tayong dalawang isasama na natin sa ating membership, si Sis Crystal May at saka si Sis Lian Joy. Congratulations! Excuse me, to God be the glory. Ayan, mga ka-Team Jesus. Kaya ang ating prayer and fasting ay magsimula na tayo, mga ka-Team Jesus, ngayong first week of June. So ibig sabihin nun ay Sunday tayo mag-umpisa. Bukas, Sunday bukas. So, mag-umpisa na tayo sa ating prayer and fasting. At, excuse me, Sharon, pag-usapan na natin yung ating mga Bible study no, all throughout hanggang hanggang December na yung Bible study natin na ating pag-uusapan. Okay? So, para ma-ready na ang bawat isa. So, yun. Isang lang naman yan. Isang buwan, representative ng bawat chapter.
Hanggang sa muli, Jesus loves us, mga ka-Team Jesus. At hintayin ninyo ang ating live. So, isama na natin sa live, sa ating raffle si Tita Lynn. Tita Lynn, mag-join ka sa raffle ng Team Jesus members weekly. Si Sis Crystal at saka si Sis Lian Joy. Hanggang sa muli. Inom mo na ako ng tubig. Jesus loves us. Bye-bye.